Actually, kahit na ginayaw-yaw po ito si Marcoleta, natuwa naman ako sa ginawa niya kay Leveste. Kasi nag-open po ang usapan na kahit hindi man gawin ni Marcoleta yon, tayo po talaga ay nagtatanong ng kredibilidad ni Leandro Leveste sa pag-acquire ng sinasabing Cabral files. Authenticated man yan or not authenticated. Intindihan mo ninyo? Ngayon, galing pala daw sabi niya sa nanay niya at kay Secretary Vince Dizon. Alam mo naman pala, galing pala sa Department of Public Works and Highways ang madokumento mo. Bakit kailangan mo pang i-verify sa DPWH? Bakit tahimik ang nanay mong tudupuri ngayon kay PBBM? Tapos wala siyang masasabi tungkol po sa mga pinanggugulgar mo. Iyon pala siya ang humingi kay Cabral ng files. Sana napunta yung ikaw ang pumunta sa opisina at binigay ni Cabral sa iyo. So that is the reason why even Rodante Marcoleta questioned the credibility of Leandro Leveste to acquire that files. Pala-isipan pala ngayon kung paano po nakuha na pasakamay niya. At alam nyo guys, wala naman pong legal. Oo, at it cannot stand alone sa korte. Yung mga pinagsasabi, hindi po. Kasi number yun eh. Whether that is implemented or not implemented, dapat ang kailangan i-evaluate doon, Leandro Leveste, paganahin mo ang staff mo, mag-hire ka ng investigator, paikutin mo sa buong Pilipinas, sa iba't ibang distrito, at i-verify mo whether yung bilyon-bilyon na pera na hawak mo dyan sa allocables or insertion na implement ba per item, yun dapat ang process. Hindi na magyaw-yaw ka dyan sa social media mo, pagkatapos after that, wala. Kasi it cannot stand in court. Kung hindi ka makikipagtulungan sa investigating body like Independent Commission for Infrastructure, Ombudsman, sa NBI, sa Department of Justice. Correct? Why not copy furnish na sinasabi mo mga ebidensya? Paano mo gawing ebidensya ang allocable at saka ang insertion? Abe. O halimbawa ngayon sa allocable and insertion, hindi pala nagalaw. Paano mo kasuhan? Diba? O, kasi ang allocables at saka ang insertion, napupunduhan sa pamamagitan po ng line item. O ngayon, pag-inspection mo, kompleto pala. O hindi napahiya ka lalo. O pag-inspection mo, hindi pala nagalaw ang pera. O hindi lalo kang napahiya. Ano, ikakaso mong planter dun. Kung hindi pa po pala nagalaw. Dahil nagkaroon ng problema sa bidding. So, very clear talaga na wasak talaga ang kredibilidad ni Leandro Leveste. Gets? So, very clear talaga, maliwanag talaga sa buwan na walang patutunguhan ang pag-iingay ni Leandro Leveste. Ngayon, dahil tapos na ang pag-iingay ni Leandro, nagdahan-dahan na siya kasi wala na naman siyang hawak. O sabi niya, the Cabral file is just a tip of an iceberg. Bakit hindi yung mabigat na ebidensya ang ilabas mo? Why not copy furnish to the NBI? Hindi na hintayin pa na mamatay ka? O bakit hintayin pa na mamatay ka bago maglabas yung mga ebidensya na sabi mo hawak mo? Sige nga. Ipaliwanag mo nga yan. Sinong niloko mo? Iibindong nga si Marcoleta, kinu-question din ang credibility mo. Ang hirap kasi paniwalaan yung mga pinagsasabi mo. At sa insertion at sa allocables, allocated man talaga ang tawag dyan sa mga proyekto. Nag-a-allocate ka ng pondo. Whether that pondo ay magasto mo o hindi. Gets? So, ang tawag dyan is allocable. Every district, senator man, congressman man, whatsoever. O, anong masama doon kung nag-allocate ka, kung nagasto lang naman ang maayos? Bakit mo naman idadamay? Kaya lang, nagbukas po ng clamor sa publiko. Kasi basta-basta ka lang maglabas,
Hindi mo naman ini-explain. Kaya nag-riot na ngayon ang mga tao. Kawawa naman yung mga politiko na madadamay. E paano pala kung very performing pala yung kanilang district? Tsaka deserve nila yung ganyang klaseng pondo kasi hindi naman sila nagnakaw. Oh. That's the reason why even the senator naglagay ng pagdududa kung paano mo na-acquire yung documents na yan. At saka, hindi ibig sabihin na pinalabas mo yan, magiging ebidensya yan. Wala. Hanggat hindi sa korte, hindi mo matawag yan na ebidensyang malakas. Intindihan mo? Pareho lang kayo ni Kiko, mag-akusa ng mag-akusa, tapos magpa-public apology. Sa punto na ito, gets? So, kayo, mga Duterte Hard supporters o DDS na naman, kayo na mga naniniwala dyan, kay Lebeste, pag-isip-isip na po kayo. Even though his character now are put into question, yung kanyang mga demeanor, ang kanyang motives, tinatanong na po yan. Correct? Kayong umayos kayo. Para naman nang sa ganon, payapa na yung bansa. Alam mo kung ako ang mag-i-evaluate, hindi talaga nakakatulong ang ginawa ni Leandro. Ang nagpapalakpak lang ang mga fans niya. Pero ang implication, hindi po maganda. Kasi until now, wala po siyang mga ibinabanggit na mga pangalang kasuhan. General approach. So kawawa naman yung hindi pa po napatunayang may kasalanan. Ganon ang nangyari noon sa style ni Leandro. Akala niya kasi, kaya siya yung may hawak ng mga dokumento, ng mga allocable, mga insertion, akala niya, kagatin po ng tao. Akala niya, ma-prosper sa korte. Kung meron siya mga mabibigat na mga ebidensya aside sa Cabral Files, bakit Cabral Files ang ipalabas mo? O ngayon, sinakyan na ni Marcoleta, sinakyan na ni Amy, nag-aladigong na itong dalawa. Nag-present na mga matrix. So, nag-create lang ng chismis para lang mapag-usapan. Yun ang nangyari. So, kung pagpasihan po niyo ang galaw ni Leandro, wala. Foul. Kung sa larong basketball. Hindi po nakakatulong. So, lalo pang nagulo ang investigation. Style nila na hatiin ang atensyon ng tao. Na imbis sana nakatutok sa investigation ng Senado, ICI, ng Ombudsman, nag-ingay pa itong si Lebeste, kaya doon nakatutok yung mga tao. Pero yung totoong issue po dito is ganito po yun. Paano na-acquire and ano ang kahalagahan ng files na yun kung wala man palang kwenta yun. Mayroon man palang mga nabibigat na mga hawak na dokumento si Leandro, pero hintayin pa na siya ay mamatay bago po ipalabas. Sabi niya, huwag niyo akong patayin kasi pag pinatay niyo ako, lalabas ang katotohanan. So, ibig sabihin, ang pinagsasabi mo, hindi pala totoo. Kasi buhay ka pa eh. So, ibig sabihin, kung lalabas ang katotohanan, magpatay ka na, ngayong buhay ka, puro pala kasinungalingan ang sinasabi mo. Kasi ang lakas man ng loob mong sabi na, okay, lalabas ang katotohanan pag mamatay na ako. Kaya huwag niyo po akong patayin. Diba? Ikaw ang nagsabi niyan. So, ibig sabihin, pwede kong sabihin na hindi pala totoo ang mga pinagsasabi mo kasi buhay ka pa. Tama? Wala kang gawa.